of the hurdles na kanila pong naranasan, they are standing. 11 years of standing for the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nanatiling tumayo dito po sa Naik. And we are so blessed to witness that gaano man pala kahirap, no? Kung minsan may napapanood po tayo na laro na marathon, may nakikita po tayo mga kapatid na sabihin na lang natin 100-meter dash, no? Pero may laro na nakita niyo po yung tumatalon, parang may harang yan eh. Tapos tumatalon sila, tumatakbo sila, tapos tatalon, tatakbo. Mahirap yun, hindi ko alam kung anong laro yun eh. Parang track and field yun, tatakbo ka, tapos parang may harang dyan, tapos lulundag ka, no? Matindi mga kapatid, no? Pero parang ang church ng Naik dumaan sa ganon. Tumatakbo, may harang, kung minsan kailangang tumalon, tatakbo uli, pero at the end mga kapatid, nananatili pa rin ang church ng Naik. Amen? Kahit anong harang, kanina nakikita po natin, kanina ko pa ito iniisip eh. Nung nagtuturo si Pastor Arnel, patay buhay ang ating projector. Kapag may nagsasalita dito, biglang namamatay ko minsan ng ating microphone. I believe so, mga kapatid, isang bagay lang nasa isip ko. May mga bagay na gustong harangan ng diablo ang gawain ngayon, but I want to tell you, God can perform wonders and miracles. Nagniwala ko ang pinagalaan ng Panginoon, isang bagay na po yan, nakarating ka po dito dahil may nais gawin ang Diyos sa'yo. May mga bagay na hindi mo man narinig dati, pero may mga bagay na nais ng parinig sa'yo, then isang bagay ang nais ng Diyos, nais kanyang dalhin sa kanyang kaharian. Nais kanyang baguhin para ikaw pagdating ng araw, magiging testimony din ang buhay mo. Kagaya ni Sister Abby, dati lang din siyang bisita, pero ngayon nakatayo na, nangunguna na sa awitin sa Panginoon, nangunguna na sa pagtayo dito, ini-encourage sa pagkato. Darating ang araw marahil ikaw bukain dyan, pero darating ang araw kakamitin ka ng Panginoon, nakatayo ka rin dito, na ang bawal nag-testify, and somebody else as well will be encouraged through you. Amen. Tatayo rin ang iba sa pamamagitan. Kaya nga, stand still. This is not a coincidence. Because this is something that they've experienced sa paglilingkod sa Diyos. Na ano man ang mangyari, they will stand still. Shall we clap our hands to the Lord? Praise the Lord. Amen. And we know, I really love, hindi ko lang naabutan kanina, but it might be na nabanggit ito ni Pastor Arnel because he loved numbers. Kaya magaling ito mag-compute. Okay. Alam natin, ang 11 years, hindi maganda. Hindi maganda ang, kapag research mo sa Hebrew, 11 is not good. Because it seems that man's effort falls short of the goodness of God. Dahil ito po ay combination sa Hebrew ng dalawa na word, mga kapatid. Okay? Na kung saan ang isa ay Yod, okay? Ang isa ay Alif. Yod speaks of hand, and Alif speaks of God. Ibig sabihin, according sa mga Jewish teachers and scholars, na ang tao gumagawa siya, kumikilo siya sa sarili niya, na kapag wala pala ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, kapos ka pa rin. Ano man ang pagtatrabaho, ano man pagsusumikap mo, gawa ng iyong kamay, isip mo, hallelujah, ano man ang pagsusumikap na gagawin mo mga kapatid, through your own understanding, knowledge, I want to tell you, kapos ka pa rin. Kailangan mo pa rin ang Diyos. Kailangan mo pa rin mga kapatid na kapagaling ka ng Panginoon. In order for you to reach the success na gusto mo maganap. Sino dito ang gusto maging successful sa buhay? Amen.
Sino dito gusto maging matagumpay sa buhay? Sasabihin ko po sa inyo yan, hindi ka magiging matagumpay sa sarili mo lang lakas. Hindi ka magiging matagumpay sa sarili mo lang kaalaman. Hindi ka magiging matagumpay sa sarili mo lang kakayanan. Kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan mo mga kapatid ang presensya at espiritu ng Diyos in order for you to surpass lahat ng mga struggles at pagdating ng araw sasabihin mo, halin nandito ako ngayon hindi sa aking galing, kundi dahil sa Diyos na tumawag sa akin. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay mo ba tayo mga kapatid? Alam mo sa pag-ibig mo sa Diyos dapat alay tayo. Dapat mga kapatid buhay tayo. Amen. Sabi nga ng Bible, God is not the God of the dead, but He is a God of the living. Ang buhay pumupuri. Ang buhay nagpapasalamat. Ang buhay mga kapatid kumikilos para sa ating Panginoon. Sa araw na ito mga kapatid, you know what? Hallelujah, magpantay po tayo because the devil is just roaming around as well. Hallelujah, huwag mong hayaan ang diablo mga kapatid na pabagsakin ang iyong sarili sa araw na ito na wala kang gana. Hallelujah, pag yung tumabi sa walang gana, pag yung tumabi mga kapatid sa walang gana, make sure na makinig ka sa pagdilipon mo. Because I want to tell you mga kapatid, ang 11 hindi man maganda. Pero mga kapatid, always 10. Pag sinabi natin 10, complete ang 10. Tapos 1, magsisimula na naman ulit. Gusto kong sabihin sa inyo, hallelujah, may 10 taon man kayo mga kapatid na naghirap. Pero this is the new beginning na magsisimula ka na naman. God can perform great things. Hallelujah, more than your past 10 years. There is another year na magsisimula na naman. Ang panibagong pagkilos, you will see another victory. You will see another miracle. You will see another wonders. You will see another goodness of God na masasabi natin mga kapatid sa ating pong buhay. Those 10 years na hirap, hindi mo na maalala for the next 10 years sa pagpapala at kabutihan. Ano magagawa? Kaya sa araw nito sa ating mga mahal na mga bisita, this may be a humble place. Hindi ito kagaya sa ibang church na pagpasok mo, ang haba mo na ng tatakbuhin ng sasakyan. Madaming parking area. Sa labas kanina doon, hindi kami nakapag-park agad. Kasi walang parking area. Nag-atras pa kami. Sa ibang church, maraming mga ganon. Sa ibang church, ang laki na, ang ganda ng pulpito. Hindi ko sinabi pangit ito, ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero iba mga kapatid, napaganda mga kapatid, ang kanilang mga instrumento, ang kanilang building napaganda. Pero mga kapatid, hindi interesado ang Panginoon sa building na ito. Hindi interesado ang Diyos mga kapatid sa mga bagay nito. Interesado ang Diyos sa building na ito. Mga kapatid, pero gusto na kapatid sa mga bagay na mga kapatid. Know you God, that He are the temple of God. Amen. Ikaw ang templo ng Diyos. Amen. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Ito ang nais niya tirhan. Hindi ang lugar mo. Kaya sa araw nito binanggit kanina mga kapatid na maging handa tayo mga kapatid na habitation ng ating Panginoon. Because any moment ang Diyos mga kapatid kikilos, naniniwala po ako, nagsisimula ng Panginoon. Pero tatandaan niyo po ang Diyos nung si Jesus Christ, palagi yung Panginoon naglalakad. But hindi lahat nakaka-experience sa kabutihan ko. He is looking for somebody. He is looking for somebody. Praise the Lord. Ang ating pong Panginoon ay naghahanap ng mga tao na nakakasense sa Kanya. Amen? Marami sumusunod sa Panginoon. Pero hindi dahil lahat naka-experience. Ang nakaka-experience sino? Yung bulag, yung pipi, yung lumpo. Bakit? Halaga sensitive mo. Kung minsan feeling mo okay, kahit hindi mo ma-experience ang Diyos. I want to tell you kung minsan kinakailangan muna tayong basagin para maranasan natin ang kabutihan. Kaya mga kapatid sa araw na ito, praise the Lord. Hallelujah. I just want to congratulate ang Naik Church. At nagsisimula pa lang po ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi maganda mga kapatid, mainitin natin. Hallelujah, this is not about the temperature sa loob, kundi dapat mainit tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Shall we all stand? Let us open our Bible in the book of Exodus chapter 14.
Praise God. Verse 10. Preaching will not be preaching without the word of the Lord. Or else, magiging encourager lang po ako dito. Pero hindi po ako nandito para encourage po kayo. Nandito po ako para naniniwala ako mga kapatid that God has a word for us. Ang Diyos po ay may salita po para sa atin. Hindi po ako lalayo. Buksan po natin Exodus 14 verse 10 hanggang 14. At dito yata Tagalog din po, ano? Okay, so sige, basahin natin. Sino pong pwede magbasa sa Tagalog? Okay, and how I pray mga kapatid na I will make it na makapag-Tagalog din. Praise the Lord. Exodus 14 verse 10. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito. Ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. At sila ay natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. Verse 11. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? 12. Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na uli makikita magpakailanman. 14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Praise the Lord. Request Pastor Arnel to pray for the message. May put our hands today sa ating preacher. Lord, we honor you, God of heaven, God of Israel, once again, O God. Pour out your glory, O God, in this message today. And let your miracles, O God, will be experienced by your people today. Not only the people before, because we believe that the same God that we worship is the same God who parted the sea, O God. Oh, Lord, let this message will deliver us. Your message will heal us. This message will restore everybody today, O God. And let this church again rise up to be a witness, O God, in this place. Use Pastor Alvin, O God, his lips. That this message, O God, that be delivered to him, O God, is the same message that created the heaven and the earth. Your words, O God, give power to the pulpit. Make Pastor Alvin as a channel of blessing to each and every one of us, O Lord. And God, as we honor you, Lord, with our heart today, we are ready, O God, to change. Your message, O God, lead us, strengthen us, in Jesus' name. Amen. Let us give the best clap sa inyo. Amen. Hallelujah. Sa bagay nga po, sinasabi na naalala ko yung isang pastor, one time nag-preach siya. Sabi niya, mas gusto ko na mahapdi ang aking palad. Okay? Kasi kung wala na ako magawa, ang tangi ko na magawa ay papurihan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya kung minsan huwag tayo mapagod pumalakpak sa Diyos. Amen? Kahit minsan, pag wala ka na magawa sa problema mo at lumuhod ka at maramdaman mong presensya ng Diyos, ang pwede mong nalang magawa ay para mag-worship at pumalakpak. And sometimes ang worship at magpalakpak magliligtas sa iyo mula sa problema mo. Kahit hindi ang Diyos nagpapakaya sa tumatawag na nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya, wala ka mong magawa, pero ang Diyos may magagawa. Amen. 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 Praise the Lord. Ang mga tao, alam niyo, mga tao na worshiper, sila yung mga tao na ka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. At kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, kaya na kung ikaw ngayon, mga kapatid, sino dito ang hindi binigyan ng Diyos ang pagkain? Hindi binigyan ng Diyos, mga kapatid, ng hininga? Sino dito ang hindi binigyan ng Diyos, mga kapatid, ng kalakasan? Lahat ba meron? Yeah. Lahat ba may hininga? Yeah. Okay, huwag kang huminga sa katabi mo, ha? Hirap naman mo ng hininga.
Amen? Sabi ng Bible, let everything that hath breath praise the Lord. Amen. Let everything that hath breath praise the Lord. Nabanggit kanina as Pastor Arnel, pray for me. Yun po ang mensahe, mga kapatid, na aking dadalhin. I want to entitle this message, Stand Still and Witness God's Victory. Amen. Amen. Stand still and witness God's victory. Bakit? Kasi ang katagumpayan ng Diyos, katagumpayan ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang katagumpayan ng Diyos, katagumpayan ng church. Bakit? Because victory is the destiny of the church. Tinawag po ng Panginoon church. Hallelujah, na-birth out ang church. At the start pa lang, mga kapatid, when God called out the church, nakalistin na ang church sa dulo na hindi matatalo ang iglesia ng Diyos. Hindi matatalo ang church. Ay, ngayon, I'm not talking about religion. I'm talking about ang mga taong tinawag ng Panginoon. Because the church is not a building. Ang church ay mga taong binago, tinawag, nilinis mula sa kadiliman. The Bible says, hallelujah, called out from darkness into, hallelujah, His marvelous light. Amen. Kaya pag church ka, hindi ka dapat, mga kapatid, nalulungkot. Hindi ka dapat napapagod. Hindi ka dapat, mga kapatid, nawawala ng gana. Kasi nais ang Panginoon, may problema ka man ngayon. May pagsubok ka man ngayon. May struggles ka man ngayon. Ang nais ang Panginoon, hallelujah, manatili ka lang. Kasi pag ikaw nalanatili, makikita mo ang katagumpayan na gagawin ng Diyos. Amen. You cannot see victory if you walk away. Amen. Amen. You will never experience victory if you turn your back from the Lord. Hindi mo makikita. Bakit mo makikita? Eh, wala ka eh. May witness pa na wala. Saan ka nakakita? Ay, testigo namin pala si ganito. Nandun ba siya? Wala po. May isang krimen. Si Brother Ashley, ano to eh? Paul Saido ba rin? Criminology, no? Okay. May isang krimen. Tapos may nangyari, nagtanong-tanong. Mga kapatid, ito may tinanong, ano nangyari? Actually, alam mo, ganito kasi nangyari. Ganyan. Actually, talagang parang eksena, parang ito. Nandun ka ba? So tanong pulis, ano ka ba? Wala po. Kwento lang nila sa akin. Pag sinabi mong witness, you've seen firsthand kung anong nangyari. Amen. Anong naganap? Ganon din sa Diyos. Hindi mo matestify ang kabutihan ng Diyos pag tumayo ka dito sasabihin, ang Diyos ay mabuti. Naranasan mo ba? Sabi nila. Hindi pwede ganon. Tumayo dito si Sister Abby because she experienced firsthand. She is a witness of the goodness of God. Yes. Mga tao dito, mga kapatid na tumatayo na nagsasabi, mahirap man ang buhay, kung minsan wala man kami makain, but God provides. Because ang mga tao na yun, witness. Lord. Ang mga tao na tumatayo, may sakit. Hindi na kami gamang. Ang doktor wala na magawa. Ang mga doktor nagsabi na sa amin, magantay na lang. Pero may ginawa ang Panginoon. They are a witness. Bakit pinagaling sila ng Diyos? Yes. Amen. So na isang Diyos, mga kapatid, manatili tayo. Kaya sa ating mga mahal na bisita, nandirito po kayo ngayon, this is not a coincidence. Hindi ka nagkamali ng lugar na pinasukan. Amen. Si Jesus Christ, hindi pumupunta sa magandang lugar. Nandun sa bundok, nandun sa dagat. Hallelujah! Kung minsan, I don't know kung maganda ang view doon. Yes, makikita natin ngayon ang ganda ng view ng Sea of Galilee. Alam natin kung minsan, mga kapatid, maganda yung pumunta sila sa mountain. Hallelujah! Maganda, mga kapatid, ang lugar na pinupuntahan ng ating pong Panginoon. But I want to tell you, mga kapatid, ang mga tao na yung pumupunta, marahil hindi po para sa lugar. Mga kapatid, hindi po kayo nandito, naniniwala po ako, hindi lang para sa building na ito, pero may nais gawin ng Panginoon sa atin at dapat maging excited tayo dahil sa narinig nila kay Jesus Christ, mga kapatid, nagkakaroon po sila ng kalakasan.
Nagkaroon po sila ng kagalingan. Nagkaroon po sila, marahil ang iba doon, suicidal. We do not know. Ang mga taong pumupunta kay Jesus Christ, mga hopeless. Marahil, umalis sila ng bahay. Bakit hindi na ako umuwi? Sila siguro last po na alis sa bahay. Pero makikinig muna ako, may narinig ako kay Jesus eh. Pero nung napakinggan niya si Jesus, naniniwala ko mga kapatid, umuwi siya ng bahay na masaya. At sasabihin niya pa sa mga kamag-anak niya, sasabihin niya pa sa pamilya na, kung ako sa inyo, sumama kayo sa akin, maganda noon! Why? Because they experience. They become a witness sa ginawa ng Panginoon. Kaya ang pinakamagandang bagay na mangyari sa buhay mo, hindi ang maging mayaman ka. Hindi ang manalo ka sa loto. May tumataya po baba dito. O nagkaroon ka ng magandang bahay. O nagkaroon ka ng mabuting pamilya. O nagkaroon ka ng magandang boyfriend o girlfriend kahit hindi ka naman kagandahan at pamabuhan. It's okay because beauty is in the eye of the beholder. Praise the Lord. Diba? Hindi dahil sa naging sikat ka, naging kilala ka, maraming heart sa'yo, maraming likes sa'yo, pero pinakamagandang bagay na mangyari sa buhay mo ay kung tawagin ka ng lumikha ng langit at ang lupa. Wala ka magandang bahay, pero may bahay ka na naihanda sa langit, mga kapatid. The Bible says, hallelujah, in my Father's house have many mansions. Baka nandun na ang pangalan mo kung ikaw, mga kapatid, ay dati pang naglingkod sa Diyos. Kung hindi pa, ngayon pa lang, hallelujah, kumuha ka na ng lote. Hindi na ubusan ng lote sa langit. Kailangan pa nga ng marami. Amen? Kaya kami nandirito mga ngaral kasi nag-invite pa kami mga kapatid ng mga taong maglilingkod sa Diyos kasi marami pang lote sa tahanan ng Diyos. Marami pa lang. Hindi kasi ang langit na wala ka. Buti na lang wala akong bahay dito. May pinabayaran pa ako. May pinabayaran pa ako sa pag-ibig. Praise the Lord, 20 years yun. Praise the Lord. Pero sa Diyos mga kapatid, hindi ako nagbayad. Si Jesus Christ ang nagbayad. Yeah. Hallelujah. Ganun kabuti po ang ating Panginoon. Hallelujah. God, naghanda ang Panginoon ng dakong kalalagyan na mabuti para sa iyo. Kaya nais ng Panginoon maging anak niya. Dahil walang ama na nag-iisip, matinong ama na nag-iisip na masama sa kanya. Tama, nakikita ko maraming bata dito. Sir, alam ko maganda plano mo sa anak mo, tama? Pero sasabihin ko sa iyo, mas maganda plano ng Diyos sa kanya at sa iyo, kaysa sa plano mo sa iyo. Mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya na isang Panginoon, piliin mo siya. Piliin mo ang Panginoong Jesus. Piliin mo mga kapatid. Isa lang requirement na hinihingi ng Panginoon, mga kapatid. At alam ko, pagod na rin po tayo dito. Ano yan? Pagod na rin po tayo sa kasalanan. Pagod na rin po tayo, mga kapatid, sa gawa ng mga bagay na kung minsan sumira sa ating buhay, sumira, mga kapatid, sa ating pamilya, mga gawang masama, mga kapatid, hallelujah. There are times feeling natin masaya tayo habang nakikipag-inuman sa ating kaibigan, masaya tayo nakikipag-inuman sa ating kabarkada, masaya tayo, mga kapatid, hallelujah. Humihimas doon, sabihin natin bull, abol, sabihin natin, mga kapatid, flower, ano yung madyong, minsan, mga kapatid, nag-ano ka ng baraha, mga kapatid, minsan masaya tayo, pero kung minsan pag-uwi mo sa bahay mo, sa dinami-dami ng problema, hindi mo na alam ang nangyayari, hindi mo na alam, mga kapatid, mga desisyong gagawin mo. But I want to tell you, na isang Diyos, mga kapatid, palayain ka sa mga ganong bagay. Dahil tayo sa Panginoon mag-prepare na napakailang bagay, mabuting bagay para sa iyo. Enough is enough. Nais ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, kung pipiliin mo ang Panginoon, you will be a witness of how good God is. You will be a witness of how powerful God is. You will be a witness. Mamaya when you worship at sasabihin mo lang, itabi mo lang relihiyon mo, itabi mo muna mga kapatid ang pinupuntahan mo mga religious groups or whatever faith it is, mga kapatid, itabi muna natin, hayaan mo lang ang Panginoon. Mas
maski mga kapatid ang sinasabi dito, mamaya kung feeling mo, it disagrees with you, it's okay. One thing that we ask mga kapatid, buksan mo lang ang puso mo ngayon, hallelujah, i-lift mo lang mamaya sa ating Panginoon at hayaan mo lang Panginoon, hallelujah, gabayan mo ko, tulungan mo ko, Lord God, I allow mo Panginoon na yung banal na presensya sa akin. I want to tell you, you will be a witness in this house. You will live in the field with the Holy Spirit. Lalabas ka, napuspos ka na ng banal na Espiritu. Kaya yun lang pong aming hingin sa inyo. Buksan nyo lang po yung puso. We cannot force you to believe us. Because we are not enough na pwede namin mga kapatid ma-convince namin kayo. Pero isang bagay ang alam namin, na kapag ang Panginoon kumilo sa buhay mo, that's undeniable. Kung ang presensya ng Panginoon mangusap sa iyo mamaya, witness ka sa kabutihan at kapangyarihan. Kaya nais ng Panginoon maging saksi ka sa kadakilaan na kanyang gagawin. Saksi ka na kaya pala ng Panginoong Hesus na baguhin, ayusin, at pagpalain ang buhay na basag, ang buhay na sira, ang buhay na walang pag-asa ng isang tao na kung pipiliin niya ang Panginoong Hesus na paglingkuran, kaya pala ng Panginoon baguhin ang tao. Kaya. Kaya I want to tell you, God is able to transform your broken lives into something beautiful, something wonderful. God is able to transform your hopeless, meaningless na buhay into something useful and productive na maging masaya. Kasi nung kung minsan mga kapatid ang wala, hindi makatulog dito. Hindi makatulog. Okay lang, hindi ka makatulog sa kabilang ng pera. Ang problema, there are times wala tayong peace of mind. Hindi tayo makatulog kasi wala tayong kapahingahan sa ating isip. Gusto mo matulog, pero hindi ka makatulog. Pero tatandaan po natin, ang kapahingahan at kapayapaan ng isip, hindi po madadala ng sleeping pills. Pwede ka magpahinga for temporarily, pero pagising mo, gano'n na naman ang problema. Pero gusto ninyo mga kapatid ng hindi temporal? Gusto ninyo magkaroon kayo ng peace and rest? Piliin nyo si Jesus Christ. Piliin nyo si Jesus Christ. Ano sabi niya? My peace I give unto you. Kahit magulong paligid, pag may Jesus ka, may peace ka. Amen. Kahit matinding nangyayari, pag may Jesus ka, may kapahingahan ka. Kaya sabi ng Panginoon, pumasok ka sa aking kapahingahan. Ngayon ang Panginoon nag-invite, pagod ka na ba kapatid? Sino ditong pagod? Lumapit kayo kay Jesus Christ. Dahil bigyan kayo ng Panginoon ng kapahingahan. Yun ang gusto ng ating pong Panginoon. Now, ay inuna ko lang po ito dahil nais ang Diyos maging witness po tayo. Maging saksi. Hindi po ng relihiyon kundi saksi sa kadakilaan ng Diyos. Saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Saksi sa kabutihan ng Diyos. Saksi sa pag-ibig ng Diyos. Saksi sa awa ng Diyos. Saksi sa biyaya ng Diyos. Saksi sa pagpapala ng Diyos. Saksi sa kagalingan na nagmumula sa Diyos. Saksi, mga kapatid, sa mga bagay na nais ibigay ng Panginoon sa atin. Nais ang Diyos maging saksi tayo. Dahil kahit ganito lang tayo, ang Panginoon, 12 lang sila. Na wala pa yung isa. But they became a witness. And look what happened. Lahat tayo pumupuri 2,000 years ago, nandito pa rin, wino-worship pa rin natin si Jesus Christ. Dahil sa 11, nalito ko nagkaroon sa si Matthias, naging 12. Kaya tayo nandito mga kapatid, dahil naging witness sila, nag-testify sila, naging saksi sila, at nakita po natin ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, more than 11 po tayo, more than 12 po tayo, kung lahat po tayo maging saksi, at mag-testify. Hindi lang naik
productive at magiging fruitful. Hindi lang natin, kundi ang sino man na nandito ngayon. Pag umuwi ka, ang lugar na pupuntahan mo, mga kapatid, pagpapalain mo. Pagpapalain sa pamamagitan mo. Now, balikan po natin yung binasa natin kanina sa Bible. Alam po natin na ang bansang Israel ay naging slave. Sila po ay naging alipin sa Ehipto for 430 years. Okay? Pag sinabi po nating alipin, marami ngayon sa atin na nagrereklamo, mga kapatid, kunyari isang kasambahay, may kikilala ba kayong mga kasambahay sa abroad? Kung minsan nakikita natin yan sa mga reels, sa mga short, ano ba tawag doon? Videos sa Facebook o sa YouTube, na marami kung minsan doon na mga nag-abroad na ano ba tawag natin sa kanila, mga caregivers, mga domestic helpers, yan, na kung minsan umiiyak na lang, pumupunta dun sa taas kasi inutusan ng kanilang amo na umakyat para maglinis. Ang isa dun, sabi niya, sobrang lamig, nilalamig ako, grabe, parang nagyayelo dito, pero ako pinakyat para maglinis ang kanilang bubong. Marami nagrereklamo. May isa kaming kapatid na isa naming convert doon, pumunta sa abroad. Ang laki-laki niya. Ay, sorry Hindi kasi malaki talaga siya, malaki. Pero wala pang isang taon, umuwi siya. Payat na payat. Kasi 4-story building, siya lang mag-isa ang nagtatrabaho. Hindi ba maubos lahat ang tinabi mo? Hindi ba maubos ang lahat ng mga energy mo nun? 4 na palapag, ikaw lang nagtatrabaho? Bakit hindi mo pa matapos natapos mo ng una, pangalawa, tatlo, meron ka nalilinisin ulit sa una? Pag uwi niya, payat na payat, dinala siya sa ospital. Kung minsan nakikita natin matindi ang kanilang nadanasan. But I want to tell you, hindi pa yun. Pag ikaw ay alipin sa Egypt, hindi yun ang pinag-uusapan natin. We are talking about a slave na wala po silang rights. Okay? Wala po sila, mga kapatid, rights sa kanilang mga sariling buhay. Wala po silang rights kumain kahit gutom. Wala po silang rights uminom kahit uhaw. Wala po silang rights magpahinga kahit pagod. Wala po silang karapatan matulog kahit antok. Wala po silang karapatan magkaroon, mga kapatid, halin ng comfort. Hallelujah, wala silang karapatan magkaroon, mga kapatid, ng magandang mga kapatid na kalusugan, o kung sila ay may sakit, magkaroon silang gamot o access sa gamot. Wala silang karapatan. Wala silang karapatan magkaroon ng sarili nilang pamilya unless their master told them na yun, nasawain mo yun. Wala silang karapatan. Tanungin ko po kayo, sino dito nagrereklamo sa kanilang buhay? Wala naman nagtaas ang kamay. Wala na. Kasi tayo, marami tayong karapatan, nagrereklamo tayo. Sila, mga kapatid, walang karapatan. I couldn't imagine anong klaseng buhay sila. Meron sila. Wala silang karapatan mag-asawa sa taong gusto nila. Okay? Wala silang karapatan maging masaya ang kanilang buhay. Wala silang karapatan pumunta sa mga lugar na gusto nila. You know what? Alam mo kung anong karapatan nila? Ang kanilang karapatan ay magtrabaho, na magtrabaho, na magtrabaho, na magtrabaho hanggang sa araw na matapos ang kanilang hininga. Yun ang kanilang karapatan.
In short, they live a miserable life. And let me ask you, gusto niyo po ba ng ganong klase buhay? Miserable. Sino dito na ayaw niya maging miserable ang buhay niya? Can you raise your hand? Sino dito ayaw maging miserable ang buhay? Now you are in the right place. Pero ang buhay nila miserable. Kaya tinanong ko kayo kasi alam ko, kahit hindi kayo magtaas ng inyong mga kamay, alam ko mga kapatid na ayaw nyo maging miserable buhay. Ayaw nyo maging miserable buhay ng inyong mga anak. Ayaw ninyo, kuminsan sinasabi ito ng mga magulang, sa mga magulang po dito, naniniwala po ako, kuminsan nasasabi nito, na gusto nyo ang buhay ng inyong mga anak mas maganda kaysa sa buhay ng mga anak. Tama? Tama mo ba? Na gusto nyo maabot ng mga anak nyo ang hindi ninyo naabot. Maranasan lamang ng inyong mga anak ang mga bagay hindi ninyo naranasan. Hindi po naranasan ng tatay ko ang naranasan ko ngayon. Dahil ang tatay ko po ay magsasaka. Simula pagkabata niya, hindi siya nakatapos na, nakatungtong lang siya ng high school, tungtong lang, tapos baba na ulit. To be honest. Kasi magsisimula pa lang, bumaba na kagad. Bakit? Kasi, kailangan ang mga kapatid niya munang mag-aral. In short, he gave his opportunity na makapag-aral for the sake of his siblings. At ang tatay ko ay nagtrabaho na nag-alaga na ng kalabaw. Nag-alaga na ng itik. Pinanganak po ako, may kalabaw kami. Binuhay kami ng aking ama sa kalabaw. Pag-aararo, sa palay, itlog ng itik ang aking baon nung ako po'y nag-aaral nung elementary. Itlog sa umaga, itlog sa ambak. To be honest, at hindi itlog ng manok ha, itlog ng itik. Malansang itlog ng itik. Sa mga nakatikim, I don't know sa inyo dito. Lumaki po ako nun. Early in my life, mga kapatid, siguro kay Darren pa lang ako ng aking panganay, mga around 11 o baka early than that. Ako po'y nagpapakain na ng kalabaw, ako po'y nag-aalaga na ng itik. Namumulot na ng itlog sa palayan kasi kailangan may benta rin ako na iwalay. At during the time, ang itlog po binibenta para mga kapatid ng 1 peso, ang malaking 1.25 cents. 1 peso and 25 cents. During the time. Pero nung sabi ng tatay ko, kapalam niyo ang tatay ko, hindi magaling yun sa kung anong bagay. May isang bagay lang ako na expert ng tatay ko. Expert siya sa mentoring. Na sa pagpapalaki ng anak, palagi habang nagpapakain kayo ng kalabaw, sabi niya, anak, tignan mo. Tignan mo mga tao habang nag-aani ng palay. Habang iba dyan nag-aaral, sino tignan mo? Magsikap kang maigi. Mag-aral kang mabuti. Dahil ayun po pagdating ng araw, lumaki kayo na nasa putikan dito. Doon ako sa putikan lumaki, ayokong lumaki kayo sa putikan. Magsikap kayo. Amen. Magsikap kayo. And I want to tell you mga kapatid, ang ating Diyos may pangarap bilang Ama natin. May pangarap siya sa mga taong nilikha niya. May pangarap siya sa mga taong tinatawag niya. Ayaw ng Panginoon. Hallelujah. Sa pagkagising mo, sa pagkamulat mo, hallelujah, sa buhay mo, maghirap ka na lang sa kasalanan. Hallelujah, magdusa ka sa kasalanan. Nais ang Panginoon, alisin ka dyan mga kapatid. Baguhin ang buhay mo. Dahil nais ang Panginoon, dalhin ka sa magandang lugar. Nanihanda niya para sa iyo. So they were slave. Israel was a slave. And they have a miserable kind of life. Kaya, merong nagsasabi na ilan kuminsan sa mga preso, sa mga nakakulong, maganda pa nga daw ang buhay sa bilangguan, doon sa mga nakakulong, kasi walang trabaho, may pagkain.
Pero hindi masayang buhay yun. Baka isipin nyo, baka magpabilanggo na lang kaya ako. Baka isipin nyo, wag ganun. Sinabi ko lang po yun kasi may mga tao na kung minsan ganun, kasi bakit naman? Baka nga nandun sila sa katamaran. Tama po? But the life of a slave is ang sila buwan. Pero alam nyo kung ano pang masaklap dito, hindi lang dahil sa wala silang karapatan, kundi pwede pa silang ibenta. Pwede pa silang paglaruan kung gusto ng master mo. Pag hindi mo na-satisfy ang master mo, pwede kang ibenta. Ay, malungkot ako ngayon, maging aso ka nga. One! Ow! Pwede gawin nila ng slavery at napanood ninyo during the time of Luther King. Ano bang name niya nun? Martin Luther King. Alam niyo mga kapatid, may mga movies kung matinding slavery. Akalain ninyo, kapag hindi nagustuhan ng kanilang master ang kanilang ginawa, mayroong silang box. Yun po ay gawa sa steel. At alam po natin, ang steel, sabihin natin parang yero, kay plain sheet, parang gaya po natin sa taas. Di ba pag mainit, anong mangyayari doon? Di ba nagkakandak siya ng heat? Di ba kaya nga sabi ng iba, nung summer, sa taas ng bubong ng sasakyan, pwede sila magluto ng itlog. Kasi mainit. Pag hindi ka nagustuhan, ipapasok ka doon at ibibilad sa araw. Binibilad sila sa araw. Paglabas sila, puro paltos ang kanilang buong katawan. Ganun ang buhay ng slave. Napakahirap. Pag hindi mo masatisfy, pwede kang patayin. Anytime. Yan ang buhay ng Israel sa Egypt. Namuhay sila sa kadiliman, namuhay sila sa kawalan ng pag-asa, namuhay sila sa hapdi at sakit, nabuhay sila sa kapigatian araw-araw na hindi nila alam if they can survive for the next day. Come on! Anong feeling mo? Kung hindi mo na alam na kung sa kinabukasan mabubuhay ka pa ba? You know what? Many of us enjoy life. Tama? Saya tayo dito, nagsasaya tayo, ginagawa natin mga bagay na kung isang kalokohan, inom dito, inom doon, gala dito, gala doon, wala tayong panahon. We do not have the mind to think about God. Not knowing kinabukasan, wala ka na pala. Marami pong mga tao, they thought ang buhay mahaba. That is why they enjoy all kinds of nonsense na mga bagay dito sa mundo, not knowing bukas pala wala na sila. Tanungin ko po kayo, kung ikaw ngayon na may sakit na terminal, sabihin ng doktor, hanggang next week ka na lang, nanay. Anong pakiramdam mo po? Di ba mahirap, no? Siguro hindi ka na makatulog. Siguro, sa sobrang depression, sa halip na 1 week, naging 2 days. May mga tao, mga kapatid, that they do not know kung mabubuhay pa sila, makakasurvive pa sila. Ganun ang buhay ng Israel. Hindi nila alam if they can survive the next day. But hear me today. Lend me your ears. Okay? Because out of their knowledge, out of their understanding, nag-iisip sila, baka wala na akong bukas, baka hindi na ako makasurvive bukas, baka wala na akong pagkakataon, makipasilayan ng aking pamilya bukas,
But God, being invisible, who knows kung anong nararanasan mo, anong hirap mga kapatid ang kalagayan mo, may plano siya na pakawalan ka, palayain ka, ahulin ka, paguhin ka. He has a plan to free you from your situation. God has a plan out of your knowledge, a brand new life. Hallelujah! Habang naghihirap sila doon, habang nagbibitbit sila ng mga bato, habang naghahanap sila para itayo ng pyramid, ano man ang kanilang trabaho po doon, hallelujah, na hindi nila sinasabi sa hirap, habang nagtatrabaho sila, para ay nilalatigon pa sila, pero out of their knowledge, ang Diyos pala nakakakita, nalalaman ng Panginoon ang paghihirap mo, brother. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo, hindi siya manaw sa kalagayan mo, hindi siya mag-isa sa kapawag mo. God is preparing something, a brand new life for you. That is why I want to tell you today, hallelujah, habang nabubuhay ka na puno ng pagsubok, puno man ng hirap, puno man ng kapanglawan, puno man ng pagdurusa, hallelujah, ang hindi mo nalalaman, ang Diyos ay may naihandang plano. Let us all say plano. Plano. May plano ang Diyos para bigyan ka ng kapahingahan. May plano ang Diyos para bigyan ka ng pag-asa. May plano ang Diyos para bigyan ka ng kalayaan sa kahirapan at bigyan ka ng panibagong buhay na puno ng pag-asa at saya. Puno ng pagpapala. I might be talking, it seems mga kapatid na kung minsan hindi man ako makaabot sa inyo, hallelujah, pero sa araw nito mga kapatid, I want to tell you, subukin mo lang si Jesus. Subukin mo ang Panginoon. Ang Panginoon mga kapatid, may kayang gawin sa buhay. God is seeking somebody to be a witness of His power. Kaya sa araw nito mga kapatid, alam ko gutom tayo. Alam ko mga kapatid, hallelujah, kung minsan nanghihina tayo. Pero mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kung maramdaman mo si Jesus Christ, hanggang mag-alas 12 man tayo dito, may kalakasan ka pa rin. Makakatalon ka pa rin. You can still sing. Hallelujah. In the Spirit of the Lord. It's in my soul. It's in my heart. I can sing. I can dance. I can jump. I can shout. I can do everything for Jesus. Kung maramdaman mo si Jesus mo, kaya nga manatili ka. Manatili ka. Pag hindi ka manatili, wala silang ibibigay. Manatili po tayo, but not for the food. Manatili ka because of Jesus. Now, mga kapatid, Moses, tinawag na Panginoon si Moses para gamitin siya. Don't worry, hindi pa ako ganun ka-tagal. Tinawag ng Panginoon si Moses para gamitin siya magbigay ng kalayaan sa Israel. Amen? At sa pamamagitan niya, ang Israel ay naka-experience ng miracles. Ang Israel ay naka-experience ng tulong. Kung makita niyo po, God can perform it by Himself. Pero naghanap ang Diyos ng participants. Naghanap ang Diyos, mga kapatid, ng somebody. Parang sinasabi ng Panginoon, ako gagawa, basta kailangan ko lang ikaw. I need somebody to have the faith. May pananampalataya para lang tumayo sa pangalan ng Panginoon, pero hindi ikaw ang gagawa, ang Diyos. Kaya sa araw ng problema mo, huwag kang tumakas. Sa araw ng pagsubok mo, huwag kang lumayo. Manatili ka lang dahil hindi ikaw ang gagawa ng solusyon. Hindi ikaw ang gagawa ng kapatid. Alam mo, gagawa ang Diyos ang pamamagitan ng pagtanong mo. Ang Diyos ang gagawa. Praise the Lord. Shall we clap our hands to the Lord? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya gusto kong sabihin, magpasalamat po tayo sa mga taong ginagamit ng Diyos. Para turuan tayo, tulungan tayo, para maranasan natin ang pagpapala, ang biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Now, to make the long story short, ang Diyos nagpadala ng 10 plagues. In order for Israel to get out sa Egypt.
But when they got out, nung lumabas sila sa Egypt, nag-instruct ang Panginoon kay Moses. Okay? We will study the Bible, no? Nag-instruct ang Panginoon kay Moses na i-lead ang Israel na sila ay mag-build ng tents sa harap ng Pihahirot na kung saan nasa dagat. Okay? Harap ng Pihahirot, which is sa gitna daw ng Migdol, at saka yung dagat, doon sila maglagay ng kanilang mga tents. Ito sabi ng Bible, Exodus 14:2, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal-Zebon. Sa tapat niyaon, hahantong kayo sa tabi ng dagat. Okay. Bakit? In fact, if we study closely, may dalawang ruta. May dalawang daan papuntang Kanaan. Dalawa. Papunta sa lupain ng pangako. Dalawang daan. Ang isang daan, ang unang daan, madali. Madali. Shortcut to the promised land. Ang tawag sa ruta na yun, the way of the land of the Philistines. That is an easy route. Shortcut. Hindi nila kailangan tumawid sa dagat. Hindi nila kailangan maghirap. Dadaan sila to the way of the land of the Philistines. Nakalagay po yan, mga kapatid, sa Exodus 13:17. Sabi ng Bible, at nangyari ng tulutan ni Faraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit. Oh, malapit. Kaya sila ng Diyos nung dali. Hindi ba sila kaya ng Diyos proteksyonan? Sino dito nagdadalawang isip sa Panginoon? Sometimes we cannot say, hindi ako nagdadalawang isip. Pero kung minsan sa problema natin, doon na nasusubukan. Tama? Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, bago makakita sila ng digmaan, ng hirap, bumalik sila sa Egypt. Yun ang unang daan. I want to tell you, ang sino mang tinatawag ng Diyos, palayo sa Egypt, palabas ang Egypt, ayaw ng Diyos bumalik ka na doon. Ayaw ng Diyos bumalik ka doon. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, ang buhay mo pabalik doon sa kinuha ka niya. Kaya ayaw ng Panginoon, sabi niya, kaya ko silang dalhin doon. Kaya ko silang proteksyonan sa mga Philistines, pero ayoko na isip nila dahil sila immature sa pananampalataya, babalik sila sa Egypt. I want to tell you, mga kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, ayaw na pa bumalik ka sa kasalanan. Ayaw na pa bumalik ka sa dating buhay mo. So number one na nasa puso ng Diyos, number one, iligtas ka, tawagin ka. Number two, ang hindi ka na bumalik doon. Marami sa atin, gusto ng pagpapala. Pero pag nahabitan na ng hirap, babalik. Tama mali? Yun ang nangyari. Remember this. God took Israel out of Egypt with the strong arms. Anong strong arms? That is sabihin na lang natin, a figure of speech that speaks of the miracles, signs, and wonders of God. Mga kapangyarihan mo. At ayaw ng Panginoon bumalik sila sa Egypt. Kaya nga sinasabi ko mga ayaw ng Panginoon bumalik ka. God doesn't want you to return back to the place of sin. Ayaw ng Panginoon bumalik ka to the place of death. Ayaw ng Panginoon bumalik ka to the place of suffering. Ayaw ng Panginoon bumalik ka to the place of slavery. The place
bumalik ka doon. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Shall we clap our hands to the Lord? God doesn't want you to return to the place where Satan ruled. You know what, sa church? Kung minsan ang diablo maka-influence sa'yo in your mind. But he cannot overrule the power of God inside the church. That is why kung minsan kahit nanghihina ka, bumalik ka sa church. Kapag napapagod ka, sa mga napapagod kung minsan magsimba, bumalik ka. Dahil dito, hindi makaka-overrule ang diablo. Because in this place, ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. Sabi ng Bible, if there are two or three that are gathered, come on, together in here am I, Jesus Christ says, in the midst of them, hindi kaya i-take over ni Satanas kung saan ang presensya ng Diyos nandun. But when you go back to the place na tinawag ka ng Diyos, that devil can rule there and he can rule your life. Kaya ayaw na pa yung bumalik ka doon. Kasi ang diablo hindi nangangako, sinungaling ng diablo, hindi siya nangangako ng kabutihan sa buhay niya. The Bible says, mga kapatid, the thief cometh not but for to steal, to kill, to destroy. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Dumating ako dito para magkaroon ka ng buhay. Sino dito gusto ng buhay? Pero hindi na natatapos dyan. Hindi na sinabi, dumating ako dito para magkaroon ka ng buhay. Period. Hindi po yun. Sinabi niya para magkaroon ka ng buhay. It is good to have life. Number one, ang pagaganda niya, mayroon tayong buhay sa Diyos. Kasi po mga kapatid, sinabi rin ni Jesus Christ, sabi niya, hayaan mong patay, maglibig sa patay. Paano nangyari yun? Ang hirap, no? Hindi ang patay makalihigsik sa pagpatay. Pero tinutukoy ng Panginoon, kahit buhay ka, umihinga ka, kahit mata ka nakakita, pero kung wala ka sa Diyos, patay ka. Pero mga kapatid, pag nasa Diyos ka, may buhay ka. Because He is the author of life. The Bible says, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the life. Pero hindi lang nagtatapos doon. Sabi niya, dumating ako dito, hindi ka lang magkaroon ng buhay, kundi ang buhay na binigay ko sa'yo, magkaroon ng kasaganaan nito. Praise the Lord. Hindi lang buhay ang nais sa Diyos. Masaganang buhay. Buhay na may kapayapaan, kasaganaan, pagpapala, biyaya ng Diyos. Yun ang buhay na nais ang Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Because we know ang Canaan is a place of promise. Again, may shortcut. Shortcut to Canaan. Ang Canaan is a place of promise. A place of peace. Lugar ng pagpapala, prosperity. Okay? Ang iba pag sinasabi ng prosperity, we're not prosperity gospels. But Jesus Christ promised, or God promised prosperity. Because when He said, a land flowing with milk and honey, ano ibig sabihin? Di ba prosperous yun? Tama? Pero iba yung prosperity gospel. Ibig sabihin, no, ginagamit nila ang salita ng Panginoon para kalakal. Okay? Kami, hindi po kami nangangalakal, kami pa po ang nagbibigay. Kasi kahit pagkain na lang namin, pag may problema ang church, kami pa gumagastos. Amen. Pero nangako ang Panginoon ng prosperity. Yun ang Canaan. A place of blessing. Amen? A place of the grace of God. Canaan is a place that speaks of the goodness of God. At maraming gusto ng pagpapala. Amen? Sino dito gusto ng pagpapala? Amen. Sino gusto dito na mag-experience sa kabutihan ng Diyos? Amen. But they want to choose the way of the land of the Philistines. Shortcut. Maraming gusto ng pagpapala, pero gusto nila shortcut. Shortcut to the promise, shortcut to the blessings, shortcut to experience the goodness of God. But I want to tell you, shortcut will not bring benefit to your life. Why? Because shortcut will not help you get mature in your faith with God. Hindi tatatag ang pananampalataya mo. I want to tell you, mga
mga kapatid, ang shortcut hindi magpapatubo sa pananampalataya mo. Ang shortcut hindi magpapatibay sa pagtitiwala mo sa Diyos. Ang shortcut hindi magpapalago sa iyo sa paglilingkod mo sa Diyos. Ang shortcut hindi mag-i-increase sa knowledge mo sa Diyos. Ang shortcut hindi magbibigay ng success. Ano na yung magtitiwala ka sa Panginoon. But I want to tell you mga kapatid, ang shortcut ang papatay sa iyo. But I want to tell you, may lugar man na mahirap because the second route is the way. The second route is the sea, the Red Sea. Kung isa na tanong natin, hallelujah, bakit pinili ng Panginoon, pumunta sila, doon sila magstay sa Red Sea? Kasi wala na doon sa Red Sea. Wala kang option. Red Sea. Bakit? Kasi may lugar, ang Red Sea, mga kapatid, that is a difficult route. The route sa Red Sea needs a miracle. Ang route sa Red Sea needs faith. Ang route sa Red Sea, it takes trust in God. Ang route sa Red Sea, bagamat mga kapatid, makikita po natin ang pwedeng gawin, pero napakahirap. Because in the first time, pag nakita mong Red Sea, wala ka ng ibang option, ang tendency mo na lang, magreklamo sa Diyos. Kaya nga nagtanong sila doon, they cry out to the Lord. Maganda sana when they cry out to the Lord na prayer eh. Nag-cry out sila, Moses, wala bang libingan doon? Yun ang kanilang dinain. Mga kapatid, sa Red Sea. But I want to tell you, may mga lugar na gaya ng Red Sea, na dinadala tayo ng Diyos, pero ayaw natin. Amen. Dahil gusto natin madali. Gusto natin masarap. Gusto natin hindi na tayo pinagpapawisan, pero pinagpapala. Ayaw na natin lumuhod, pero may blessing. Ayaw na natin mag-fasting, pero may goodness. Yun ang yun ang gusto ng maraming tao. But I want to tell you mga kapatid, hallelujah, dahil may hirap man sa Red Sea, may pagsubok man, may bigat man sa lugar na yan, pero dyan sa lugar na yan, tutubo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sa Red Sea, dyan tutubo mga kapatid, at lalago ang tiwala mo sa Diyos. I want to tell you, kung minsan pag may hirap, dyan matututong manalangin ka sa Diyos. Dyan matututong iiyak ka sa Panginoon. Dyan matututong mga kapatid, tumawag sa Panginoon, na sometimes, dyan tutubo mga kapatid, oras, araw, hindi ka na makakain. Hallelujah, nagpa-fasting ka na because you want to see the power of God. Kung minsan may mga lugar na ayaw natin, pero mga kapatid, dyan mo makikita, magiging witness ka sa lugar na yan, na dakila ang Diyos ang pinaglingkuran mo. Hallelujah! Dyan sa lugar na yan, magiging witness ka, dakila pala ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Dyan sa lugar na yan, sa Red Sea, makikita mo, ang Diyos pala na pinaglilingkuran mo buhay at hindi patay. Hallelujah! Pag siya mga kapatid makarinig sa'yo, kaya ng Diyos sagutin ang panalangin mo. Amen. Sa Red Sea, pinapakita ng Diyos, buhay ako. At kaya kitang iligtas. Kaya kitang pagpalain. Kaya kitang proteksyonan. Kaya kitang iangat. At kaya kong talunin ang kaaway mo. Basta tumayo ka lang para sa akin. So lift up our hands to the Lord. Sa Red Sea, dyan mo may experience ang kapangyarihan ng Diyos. You cannot find the power of God in shortcut. Amen. Do you think nagpastor lang po ang mga pastor na to? Na pagka napag-prize kinabukasan, after 1 week, pastor na kagad? Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, many are called but few are chosen. That's true. Lumingon kayo.
Lumingon po kayo. Madami ba? Konti na. Kasi konti lang ang pinipili ng Diyos. Kasi konti lang ang gustong manatili sa Diyos. Konti lang gustong tayuan ang Panginoon. Pero pag tinayuan mo ang Panginoon, sinasabi ko po, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Dahil tatayuan ka ng Diyos. Tatayuan ka rin ng Diyos. Pag nanatili. Doon mo ma-experience sa Red Sea. Doon mo lamang mararanasan sa Red Sea. Kaya dinala sila ng Diyos for one simple reason, that the name of the Lord will be glorified. Amen. Because when you see the power of God, when you see the goodness of God, when you see the glory of God, na kahit gaano mo pala ang kalaban mo, gaano mo katindi kalaki ang mga problema mo, gaano man katindi ang paparating sa iyo mga kapatid, mas malaki ang Diyos mo sa mga kalaban mo, sa mga problema mo, sa mga kaaway mo, sa mga pagsubok mo, sa mga kabigatan mo, sa mga sakit mo, mas malaki ang Diyos. Kaya pag nakita mo yun, at the end of the day, anong sasabihin mo? Thank God! May Diyos ako na buhay na pinaglilingkuran. Totoo pala talaga si Jesus! Totoo pala talaga ang Diyos na pinaglilingkuran. Hindi pala talaga siya kwento-kwento lang. I want to tell you, ang Bible, pag binasa mo, akala mo kwento lang. Hallelujah. Pero tayuan mo si Jesus Christ. Ay nababasa mo, mangyayari sa iyo. May sakit ka ngayon? Feeling mo wala nang gamot? Subukin mo, Panginoon. I want to tell you, marami na pong mga tao, hallelujah, when they put their trust in God, they wake up, when they check up, ang kanilang sakit wala na. Nalusaw ng mga kapatid. Bakit? Dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin dakila. One time, I want to give you 2 testimonies. May isang kapatiran, ang kanyang anak mo, ang kapatid ay nagkaroon ng nag-shiver, nag-chill. At ang bata, ang kanyang mga daliri, violet na. Ngayon, balak nilang dalhin sa hospital. At then may friends sila na, mayroon kasi silang kamag-anak na dating daan. Nagsabi sa kanila, dalhin niya na yun sa hospital. Ngayon na nangyari, papunta na sila sa ospital, ang una nilang naisip, bago tayo pumunta ng ospital, dali kaya muna natin sa church. Sa mga taong hindi kilala ang Diyos, unwise move. Unwise. Pero sa mga taong nakakilala sa Diyos, mga kapatid, that's the great move. That's the best move. Pumunta sila, ay nakapadlock na. Kasi gabi na po that's around 11. Yan, dahil Friday, nag-aaral pa po ako, gising pa po ako. Pastor! Pastor! Lumabas ako, binuksan ko yung, nagdali-dali ako, binuksan ko yung litro nasa sila. At ang bata, pag inawakan mo, pag nung ako'y nag-pray, pati kamay ko gumagano. Hindi ko mapigilan. Pigilan ko, pati ako. Sabi ko, dali natin dito sa pulpit. Kumuha ako ng oil. The Bible says, hallelujah, when you pray, kasama ng oil, and the prayer of faith, the Bible says, shall heal the sick. Dali mo sa elders. And the prayer of faith, the Bible says. Kumuha ako, sabi ko sa kanila, manampalataya ka sa Panginoon na pagagalingin ng Diyos ang anak mo. Mananampalataya din ako sa Panginoon, pagagalingin ng Diyos ang anak mo. Dahil sabi ng Bible, if there are 2 or 3 that agree on earth concerning things that they ask for, sasagutin ng Diyos. When we pray, hallelujah, napakadakila ng Diyos. Nag-pray po kami mga kapatid, we declare healing. We declare the power of God na ang bata na ito, paggalingin ng Diyos, hindi na siya umabot sa ospital na may sakit, kundi at that moment, paggagalingin siya ng Panginoon. I want to tell you mga kapatid, within around, I cannot calculate, but within 10 to 15, hallelujah, minutes mga kapatid, ang bata kumalma, ang bata umokay, hallelujah, ang bata walang umokay, nagkaroon ng normal. Tapos saka ako naisip, okay, mag-init kaya tayo ng tubig. Tapos lagyan na natin yung paa. Pero after na, okay na bata.
Then after that, sa halip na pumunta sila ng ospital, umuwi na sila. Ang kinabukasan, I want to tell you, if you stand, you will be a witness. Ang tatay at ang nanay, ang tatay meron siyang kamag-anak na dating daan. Pininto niya ngayon, dinala namin ang aming anak sa hospital, sa church, hindi na namin dinala sa hospital, at nag-pray kami doon, at ang Panginoon ay gumawa na dakilang bagay ang anak namin, hindi na nadala sa hospital. Sabi ng dating daan, ba't nyo doon dinala? Doktor ba pastor nyo? Hindi ako doktor, pero si Jesus Christ is a great physician. Dahil wala akong kapangyarihan ng gawa. Si Jesus Christ, meron. And I want to tell you, hallelujah, ang bata na yun, hallelujah, wala, si Shem, lapit ka nga siya. Best friend sila nito eh. Ganito kalaki, ang bata, best friend sila nito. Every time na may problema, Pastor Arnel, sa kanilang bahay, every time kung minsan na ang mama at papa niya ay nagagal sa problema, kung minsan di na nila alam, ang bata nagre-remind, Papa, di ba ako nga pinagaling ni Jesus? Di ba gagawin na? Ang bata is a witness. Ang bata pa nag-i-encourage sa magulang. Dahil ang bata nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit kayo, Papa, mag-pray tayo? Ako nga pinagaling kay Jesus eh, may gagawin din ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. That's how good God is. Second, alam niyo, ang kuminsan kasi, ang mga magulang, tayo ng mga adults, minsan, kahit matagal na tayo sa church, kinakapos pa rin pananampalataya eh. Bata ulit. Another bata na naman, mas malimit sa kanya. 2-3 years old pa lang. Ang bata, ang tatay po ay rider ng Food Panda. At ang bata, may problema kasi yun eh. Parang every time na kunyari, bulagain mo lang. Kung minsan parang epilepsy. Ganun. At every time na may ganyan, mga kapatid, one time ang bata ay natumba, tumama yung ulo, dinala nila. But, by the goodness of the Lord, the prayer of the church, walang impact, walang bagay sa ulo. Pero one time, nung gabi na yan, nagkaroon pala ng, kasi kung minsan pagka may mga time nakaka-recover. Pero, one time, gabi din nangyari. Ang bata po parang tirik na yung mata. Tirik na. Ngayon, dahil hindi na talaga sila mapakali, dininive ng tatay, kasama yung nanay, bit, knock, gumagano na ang nanay. Ang tatay, dinala itakbo sa ospital. Kasi, Food Panda rider. Pero sabi niya, nung habang nagta-drive siya, sa halip daw na papuntang ospital, kung saan lumiko daw yung motor papuntang church. Sabi niya, Pastor, hindi ko talaga maisip, pero parang nalang lumiko yung motor ko papuntang church. At ganun din ulit. Pastor! Binuksan ulit, tinawag ko ulit. Gabi umiyak nanay, tatay umiyak na. Pastor, tulungan mo po kami. Sabi ko, dapat dito, ang Panginoon nagagawa manampalataya na, design mo ulit. Sinasabi ko sa kanila. Kung manampalataya tayo, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Makikita natin ang paggagalingin ng Diyos sa anak niya. We pray. We just believe in God. Sabi ng Bible, isang bagay na palagi kong tinatandaan sa Bible, Mark 11:24. Okay? That when you believe on something, okay, in prayer, you will receive. Yan ang sabi ng Mark 11:24. Okay? Na anuman ang hingin mo, believe that you receive it, and ye shall have it. So we believe. Sabi ko, tayo manampalataya, ako manampalataya. Mga kapatid, ang bata maya-maya na,
umiyak na yung bata. Pag-iyak ng bata, sabi ng bata sa nanay, na gusto lang dumede. Okay na yung bata. Hallelujah mga kapatid. Sabi ng bata, nakatinig yung bata. Pero after the prayer mga kapatid, ang bata, okay na. Umiyak ang bata at bigla nagsabi, hallelujah mama, dede, mama, dede. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos may gagawin kung mananampalataya ka. Ang bata, kung minsan ginagamit ng Diyos para i-review ang mga matatanda sa kamalaan ng pananampalataya. God wanted us to believe because when we believe, we are a witness of God's power. That's what happened to Israel. Dinala sila sa Red Sea. Bakit ang gusto ng Diyos? Hindi sila makipaglaban. Tumayo lang sila. And they will become a witness of God's victory. Wow. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya mga kapatid, when they saw the Egyptians, they have no place to run. They were on their dead end. And they thought it's over. But I want to tell you mga kapatid, by the word of the Lord, that when you trust in God, when you put confidence in Jesus, the Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Pag magtiwala ka na kay Jesus mga kapatid, hallelujah, you will going to be a witness of the power and the glory. You will be a witness of the victory that God already planned ahead for Israel. I want to tell you, beloved visitors, hallelujah, church members, workers, lahat po tayo, gusto kong sabihin po sa inyo, sa araw na ito, feeling mo ang buhay mo, sira, basag, hirap, hindi ko alam kung anong nakaranasan niyo. Pero ang Diyos, ahead of time, already prepared victory for you. Ang inaantay lang ng Panginoon, hahabang ka ba para sa Kanya? Ang inaantay lang ni Jesus, tatayo ka ba para sa Kanya? Kasi pag tumayo ka para sa Kanya, that victory na inihanda niya, ipaparanas niya ngayon sa'yo. And this is the day, mga kapatid. Hallelujah. God wanted to bring you sometimes to the difficult route, hindi para pahirapan ka, hindi para harapin mo ang problema mo mag-isa, kundi dinadala ka din ng Panginoon sa Red Sea, sa route na mahirap, sa route na wala ka ng option, sa route na feeling mo dead end na, dinadala ka doon ng Panginoon, hindi para mga kapatid sa iyong sarili na mahirapan ka, pabayaan ka, hindi. Para pag nandyan ka, okay, sasabihin ng Panginoon ngayon, okay, nandyan ka na, wala ka na magagawa, okay, it's my time to show myself to you that I am your powerful God. I am your glorious God. I will be honored today. Shall we all stand? Sa araw na ito, if you stand for Jesus, the Lord Jesus Christ will be honored today. Sa buhay mo, kung minsan feeling mo wala ka ng option, feeling mo wala ka ng lugar, wala ka ng daan, hanggang dito na lang ako, Lord. Pagod na ako. Marami bang napapagod ngayon? Nahihirapan ngayon. Let us be honest. Nasasaktan, nanlalamig. Nawawala ng gana. Kung minsan inaalaw tayo ng Diyos, nadalhin tayo sa lugar na ayaw natin. Alam niyo kung bakit? Kasi baka nakalimutan mo na may Diyos ka pala na makapangyarihan. Baka nakalimutan mo na may buhay ka pala na Diyos na kaya mo ikawin ang lahat ng bagay. Baka nakalimutan mo na may Diyos ka pala na makapangyarihan. Kasi kung minsan, sa tagal ng paglilingkod natin, naging common na sa atin, naging normal na sa atin, na kung minsan mga kapatid, nagbabasa tayo, nag-worship tayo, pero hindi na natin kilala at hindi na natin naranasan, hallelujah, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. That is why sometimes, once again, bring us to the Red Sea.
for you again to witness His glory, to witness His power, to witness His unending grace and mercy to us. Kaya tumayo ka lang. Pag may pagsubok, tama ng takbo kasi tumatakbo din sila eh. Tama yan. Tama yung kanina. Nakakapagod tumakbo. Jesus Christ wanted to stand still. Ayaw na pa yung tumakbo ka. Bakit ka